Nako po, eto maganda kong pag-usapan po at reaksyonan po mga kabida. Napakalaking dagok po Ito hong nangyari po kay dating House Speaker Martin Romualdez po mga kabida. Bakit? Dahil magtakin nyo mga kabida, yung kanyang visa po, US visa mga kabida, in-revoke po ng Estados Unidos. Okay? Bakit? Dahil daw sa kanyang involvement di umano mga kabida sa flood control anomaly po. Alright? Ito, babasahin ko muna. Ito hong article po ng Ambalita ngayon. US binawi ang visa ni Martin Romualdez dahil sa umano'y flood control anomaly, mga kabida. Kinumpirma ng Philippine Ambassador to the United States na si Jose Manuel Babe Romualdez. Pinsan pa po ni Romualdez po ang nagkumpirma pala dito mga kabida, na binawi ng Estados Unidos ang diplomatic at tourist visa ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez, mga kabida. Ayon sa ulat, ang visa revocation ay may kaugnayan umano sa pagkakasangkot ng dating House Speaker sa kontrobersiya sa maanumalyang flood control projects. Ayun. So, it is about his involvement, mga kabida, dito ho sa flood control scam, na tinatawag ho nila, mga kabida, Okay? Sapat na ba yung batayan, Para lang po, i-revoke yung kanyang visa dyan po sa US, mga kabida. Yung involvement niya sa flood control, dito lang yan sa Pilipinas po, mga kabida. May epekto pala yan doon ho sa US. Diba? Antindi pala ng epekto, mga kabida, ng flood control. Pati sa US po ay kinakagat yan, mga kabida. Kasi kung walang epekto yung flood control scam dito sa Pilipinas, sana hindi po ito pinatulan po ng Estados Unidos, mga kabida. Alright? Marami hong akong nabasa dito na baka daw meron ng influence sa US daw, mga kabida, para i-revoke yung kanyang visa. I don't think so, wala naman pong pwedeng mag-influence dyan sa US, Kung ang tinutukoy po nila, mga kabida, mga opisyal po ng Pilipinas, kayang influensyahan po, mga kabida, ang mga opisyal po ng US, imposible po yun. Okay? Imposible po yun, mga kabida. Siguro, naging patakaran po yan, sa Estados Unidos, okay, na pag merong involvement ng isang tao, mga kabida, na napakalaking kontrobersiya po, katulad na lang po ng flood control projects, kasi ang pinag-usapan po natin dito, hindi lang po billions of pesos trillions of pesos po, mga kabida, ang involved money ho dito. Okay? Baka mabigat na po yan, para sa US government, mga kabida. Kaya siguro, yun yung naging rason kung bakit nirevoke yung kanyang visa. Pag once nirevoke yung visa, mga kabida, may hirapan ka nang makapasok po sa Estados Unidos, Okay? Now, ito, napakalaking disadvantage po ito, kay Martin Romualdez, mga kabida, Okay? Dahil unang-una po, alam naman po natin na yung mga Pilipino, mga kabida, lalong-lalo na po yung mga mayayaman po, kapag meron pong problema ho dito sa Pilipinas, yung kanilang immediate exit, okay, at comfort zone, mga kabida, ito hong Estados Unidos. Okay? Pupunta ng Estados Unidos, magpapalamig, mga kabida, mamamasyal, mga kabida, po. Comfort zone yan, ng mga Pilipino, lalong-lalo na po yung mga mayayaman, hindi kabilang dito yung mga mahihirap po, mga kabida. Yung mga mayayaman po, yung mga nasa alta sociedad po, mga kabida. Diba? Pero yun, malaking dagok nga. Gaya ng sinabi ko po, malaking dagok po ito kay Romualdez, mga kabida. Alright? Yan lang po yung ipinagtataka ko po, mga kabida, yung degree, ng flood control projects. At dyan din ako nagtataka, mga kabida, kung gaano ba bigat yung degree, okay, ng desisyon po ng Estados Unidos para i-revoke ito hong
visa po ni Romualdez, ano, mga kabida. Kung tutuusin po, mga kabida, hindi ho siya nagkasala sa Estados Unidos, ano? Okay? Wala ho siyang offense sa Estados Unidos, kundi dito sa Pilipinas lang po yun. Okay? Mga kabida. Pero gano'n na po yung naging hakbang po na ginawa ang Estados Unidos laban ho dito kay dating House Speaker Martin Romualdez, mga kabida. Okay? Ito ba ang indikasyon, mga kabida, na wala na pong mapupuntahan itong si Romualdez kapag magigipit po siya dito sa Pilipinas, ano, mga kabida? Alam naman po natin na posible ho siyang sasampahan po ng mga kaso po, ano? Hindi lang po isa, mga kabida, kundi maraming mga kaso laban ho dito kay Romualdez ng Office of the Ombudsman. Yun yung naging pahayag po, mga kabida, ni Ombudsman Boying Rimulya, no? Okay? Dahil sa involvement daw ni Romualdez sa flood control scam, mga kabida. Alright? Pero hanggang ngayon, wala pa pong isinampang kaso. Puro lang po media mileage po, mga kabida, no? Na meron pong isasampa. Kailan ba? Yun yung malaking tanong po, no? Kailan ba isasampa ang kaso? Baka naman po hanggang media mileage lang po yan. Mga kabida, no po? At ang ending, walang isasampang kaso, ano, mga kabida. Diba? So, yun po, ano, nung nabasa ko ito kahapon, mga kabida, talagang na surpresa ako, ano, kasi of all the countries na pwede hong maging adversary po, mga kabida, ni Romualdez, Estados Unidos pa, na kalyado po ng Pilipinas, at kaibigan po ni PBBM po, ano, mga kabida. Diba? So, meron kayang naghudas dito? Meron kayang naglaglag po sa kanya, ano, mga kabida? Yun yung malaking tanong eh. Since pinsan po, mga kabida, ni PBBM, ito hong si Romualdez, at dikit ito hong si PBBM sa Amerika, no, mga kabida. Sa tingin ko lang po, imposible po na gagawin po ito ng Estados Unidos, ano, mga kabida. Diba? Tsaka pangalawa po, pinsan po ni Romualdez, yung ambassador po ng Pilipinas dun sa Estados Unidos. Alright? Paano ho nangyari yun? Diba? Kaya may mga questions, ano, sa isipan po ng ating mga kababayan kung bakit nangyayari ito kay Romualdez. Gaano ba kabigat yung kasalanan po ni Romualdez na ang sukli po, mga kabida, ay yung revocation ng kanyang visa, no, mga kabida. Anong implikasyon dyan? Okay? Malaki po. Alam nyo, malaki po yung implikasyon po dyan sa ginawang pag-revoke po ng Estados Unidos sa visa po ni dating House Speaker Martin Romualdez po, mga kabida po. Implikasyon in terms of his credibility and his reputation, ano, mga kabida, doon ko sa Estados Unidos. Yung pag-revoke kasi, mga kabida, parang binan po ng US ito kung si Romualdez, ano, mga kabida. Okay? Para bang may malaking kasalanan po si Romualdez doon sa US Kung bakit ganun yung punishment po, ano, na ipinataw po, mga kabida, ng gobyerno po ng Estados Unidos. Diba? Gaya ng sinabi ko po kanina, wala hong kasalanan, walang offense, walang kaso si Martin Romualdez doon sa Estados Unidos. At kung meron man po siyang kaso o posibleng kaso po, mga kabida, dito yan sa Pilipinas Alright? At ang sinasabi ho na ang dahilan daw ay kanyang involvement dito sa flood control projects. Bakit po kinagat ng Estados Unidos yung flood control projects? Okay? Dito sa Pilipinas. Ano bang pakiano ng Estados Unidos po, mga kabida? Ang tanong po, meron bang mga kilalang mga personalidad po dito sa Pilipinas, mga kabida, na nagkaroon din ng kaso, malalaking kaso po? Okay? At yung kanilang visa ay nirevoke din ba ng Estados Unidos? Okay? Wala akong naririnig Itong si Senator Jinggoy Estrada, ito, nakulong na po ito ngayon dahil po sa flood control projects po, ano, mga kabida. Nirevoke ba yung kanyang visa po sa Estados Unidos? Wala ata First time ko lang po narinig na
kay Romualdez pa, na visa ang ni-revoke, mga kabida, ano po. Kaya nga, marami hong katanungan po, na sumagi po sa isipan po ng mga Pilipino, bakit ni-revoke ang visa ni Martin Romualdez kung ang pagbabatayan lang po ay flood control projects involvement po niya, mga kabida. Okay lang sana kung lahat ng mga na-involved sa flood control projects, mga kabida, ganun din ginawa ng US, ni-revoke din yung kanilang visa dito. Okay? Yung mga Diskaya ba, ni-revoke din ba yung kanilang visa, mga kabida, sa Estados Unidos? I'm sure meron niyang visa po, mga kabida. Yung mga mayayaman po. Yung mga engineers na involved sa flood control projects dyan po sa DPWH, ni-revoke ba yung kanilang visa, mga kabida? I don't think so, Kaya nga ang tanong, bakit si Romualdez po? Bakit kay Romualdez na visa ang ni-revoke? Okay, ang duda ko po dito, baka mayroon pong mas malaki pa pong issue dito, mga kabida, kaysa dito ho sa flood control projects, mga kabida, po. Alright? So, antayin po natin ang kumpletong balita dito, mga kabida, kung ano ba talaga totoo, kung is it about the flood control scam, ang dahilan, o mas meron pang malaki pa, kaysa dito ho sa flood control scam, mga kabida, na naging dahilan po na nagdesisyon itong Estados Unidos, na i-revoke yung kanyang tourist at saka yung kanyang diplomatic visa po, mga kabida. Pagkakaalam ko lang po, pag ni-revoke yung diplomatic visa po, mga kabida, para ka ng persona non grata dyan sa Estados Unidos po, Alright? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa kay channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.